Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin nakukuha ang iyong Facebook payout? Ayan guys, pag-usapan natin ito. Diretso kagad tayo sa video. At guys, isang reason kung bakit hindi pa rin natin nakukuha yung ating payout or yung ating sahod kay Facebook dahil sa business type. Well, isa po itong kinoconsider natin na malaking pagkakamali natin upon applying sa monetization kung tayo nga po ay na-invite sa mga tools like for example, ads on Reels, in-stream ads, bonuses program, yung live ads, subscription. So lahat po ito guys, merong different Facebook payout account. Ngayon po, kapag po ang nailagay nyo dyan ay mali na business type, posible magkaroon ng payout problem. Hindi po kaagad ma-release sa inyong respective bank ang inyong sahod. Una-una na dito, ang option dapat na nailagay natin is yung individual. Kung wala naman tayong existing business, kung hindi naman non-profit yung ating page or yung profile. So, yun po yung mga reason kung bakit yung iba nakakatanggap, yung iba hindi. Dahil may mali at may tama na pag-fill out talaga. Katulad po nito, isang sahod sa creator. Ilang buwan na po ito, no? Dahil po ang nailagay niya instead of individual, non-profit at pero pa ako na-encounter business naman yung nailagay niya. So, hinihingan pa siya ng mga documents, supporting documents na makakapag-provide na tama yung mga detalye. So, ano nga ba yung dapat natin gawin? Number one, kailangan natin talaga mag-direct support. Kailangan natin mag-appeal sa Facebook. And ano yung dapat natin gawin? So, papakita ko sa inyo. Imagine kung meron tayong 3,000 na nakapending sa ating Facebook. Ayan. So, 3,110 times natin sa 56. 170,000 pesos, 'di ba? Hindi makuha dahil may mga wrong input, no, upon application sa monetization. So, sayang yung sahod natin kung may stock to or ma-on hold ng ilang buwan. From our last video, kapag po yung payout natin ay tumagal, posibleng i-forfeit or ma-waive po yung ating payout. So, hindi na talaga siya makukuha. So, yun. So, ang kailangan natin gawin, direct support. So, kailangan natin mag-meta verified. So, ito yung business type na naka-non-profit. Ayan po, kung makikita nyo to, zoom in ko. Ayan. So, dapat ito guys, instead na non-profit, dapat ang nakalagay dito, individual. So, yun po. Pag po non-profit, kahit po sumasahod tayo, ibig sabihin, ano lang yung kumbaga thank you lang natin kay Facebook. Parang ganon. Pero may iba namang cases, upon appealing, is pumasok kahit non-profit. So, I suggest i-appeal nyo po yung inyong wrong input katulad na itong business type. So, kailangan natin mag-meta verified. So, meron ako dito ang few step, no, na pwede nating gawin. Una-una po, kailangan nyo po mag-meta verified. So, kailangan nyo talagang maglaan muna ng at least 600 pesos dito para sa meta verification. Yung meta verification, guys, bigyan ko kayong sample. Ako is ino-offeran ulit ni Facebook na meta verification para magkaroon ako ng blue check or yung blue badge na tinatawag. So, dito natin makikita yung sa may tatlong tuldok sa may gilid ng ating profile. So, makikita natin dito sa may profile status, tapos sa may ilalim is reactivate your verified badge. So, dito marami kong mga pages na pwede na din ma-verified. Hindi lang profile guys, pwede na rin yung mga pages natin. So, ito yung update then kay Facebook. So, ayun yung mga pages na pwede kong i-verify. So, sample, ang i-verify ko yung aking profile. So, next lang natin. Dito, magkakaroon tayo ng direct support kay Facebook. Ibig sabihin, makakausap mismo natin yung customer service or yung tao mismo yung kausap natin. Number 2, yung number 1, meron na tayong blue check. Yan yung nakikita nyo na yan, yung kulay blue. Increase account protection. Sa mga nag-impersonate sa atin, mas may iwasan ito kapag tayo is merong meta-verified badge or blue check. Kasi nga, di ba,
once na meron tayong mga impersonator, bumababa po yung visibility or yung ating engagement dahil po sa mga poster na nagpapanggap na kayo. So, isa yon na advantage natin once na nag-meta verify tayo. And third one, ito nga po, ina-enhance yung support. Pwede natin makontak yung agent via email or chat. Right now, support is available in some language. So, hindi lang English, pwede rin Tagalog, or I don't know kung ano pa yung mga languages na ito. Check natin. Wala pang nakalagay dito. Pero as of now, English, Thai, Hindi, Chinese, Korean, Malay, Italian, French, German, Turkish, Arabic, Spanish, Portuguese, Indonesian, and Japanese. Wala pa pala nung Tagalog. I'm sorry, pero kung kaya naman nating makagets ng mga simpleng English, di ba? Pwede naman tayo makipag-usap. Okay, upgrade profile features. Ayan, so pwede rin tayo maglagay ng link dun sa ating profile na pwedeng i-click, di ba, ng mga followers natin or mararedirect sila sa ating mga social media accounts. Ito yung pinakabago, yung upgraded profile features. And then sticker, so hindi naman yan, wala naman para sa sticker. So meron kayong 14 days na free. And then kapag na-next natin ito, so meron tayo ditong profile, pwedeng isa lang, pwedeng dalawa. So may 20% pa silang offer na ganito. Pero ako hindi ko na guys itutuloy, pero ganito yung proseso para kayo is makapag-meta verified. Now, balik tayo dito sa ating picture. Once na kayo is verified na, ang kailangan nyo i-click dyan, click yung support. Ayan, pag click natin itong support, ang next nyan is, ito yung mag-a-appear. So, meron dito meta verified, account management, ayan. Pero ang magpo-focus lang kayo dito sa monetization, i-click nyo yung monetization. Kasi guys, kapag hindi kayo verified, wala tayong way para makausap natin mismo yung customer support. So, punta ulit tayo dito. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Punta lang tayo sa may ayan. O, di ba wala ako ditong support. Creator support lang nandito. Pero meron din yung monetization. And then, ang i-click natin next dito is yung payout issue. Ayan. Pwede kayong mamili dito, rejected payouts. Mapapansin nyo, wala ditong contact support. Once na meta verified kayo, may makikita kayo dito sa part na to. So, parang ganito siya. So, again, i-click natin yung monetization. Ito, monetization. Then, i-click natin yung payout issue sa may pinakababa. Ayan, payout issue. Then, next, ito yung makikita nyo kapag meta verified kayo. So, dito po kayo makikipag-usap sa live chat. So, madadirect po kayo via messenger. Doon nyo itutuloy yung conversation. Pwede kayong mag-appeal. And don't worry, nag-ready na po ako ng appeal form. Kung gusto nyo i-appeal yung non-profit to individual. Or tama, ganun. Kung nagkamali kayo ng business type. So, pwede nyo i-click tong live chat or report an issue. Pero I highly suggest, kausapin nyo na lang mismo yung agent. Okay? Click nyo yung live chat, mare-redirect kayo niya sa messenger. So, kailangan nyo ilagay dito yung full name, email address na ito yung gagawing contact details nyo kung kayo is magkakaroon ng follow-up sa inyong issue. And then, dito sa how can I help you, nag-ready na po ako ng form. Ilalagay ko po dito sa may ilalim ng description para ika-copy-paste nyo and ilalagay nyo na lang yung details nyo. So, punta ako guys dito sa ating notepad. Ito yung ginawa natin. So, ito yung form na pwede nyong gamitin. Pwede nyo i-share din sa mga kakilala nyo na may problem sa payout details. Ito yung form na yan, guys. Gamitin nyo yan. Appeal form from business type change on Facebook payout account. Ito yung subject. Request to change business type from non-profit to individual to Facebook monetization support team para sa support team. So, naglagay din ako dito, Dear Facebook monetization team, I hope this message finds you well. I'm writing to formally request a change in the business type on my Facebook payout account, specifically from non-profit designation to an individual account. This request is made
in alignment with my current focus on monetizing content through Facebook tools such as Ads on Reels and other creator-focused features. So, ito yung reason ko. Pwede nyong dagdagan, pwede nyong bawasan. Pero I highly suggest, ang papalitan nyo lang dito, yung account details nyo. Like for example, ito nga yung current business type natin is non-profit. Yan yung ating details. Tapos, requested change, syempre, i-request natin into individual. So, ito siya. Then, Facebook payout ID. So, sa mga nagtatanong ano ito siya guys, papakita ko sa inyo. Yung payout ID natin is makikita po yan dito sa professional tools. Tapos, click nyo po dito yung payout. Yung payout tab. Then, i-click nyo po dito yung may gear icon sa may taas or pwede rin po yan yung may Jose Ofa Molleda. Kung meron kayong nakikita dyan sa inyong profile, ito po yun. Yung payout accounts. So, pwede nyo copyin yung dalawa, pwede yung isa lang kung alin lang yung may problem, pwede yung profile or other pages. Kukopyain nyo yun yung maraming numbers na yan. Ayan. So, pag nakopy nyo na, dito nyo po ilalagay sa may Facebook payout ID. Then, kung meron kayong mga associated payout account ID, dito nyo ilalagay sa pangalawa. And then, pag okay na, yun lang naman yung babaguhin natin. And then, sa may last part nito, ayan. So, I kindly ask for your assistance in processing this request promptly as it will enable me to continue engaging with Facebook. So, dapat guys, maging ano din tayo, courteous din tayo sa pag-appeal natin. Minsan kasi, di ba, so sobrang overwhelmed tayo or minsan talaga naiinis na tayo sa support. Kung ano-ano na lang nasasabi natin. Kaya minsan, parang ayaw din tayong sagutin ng tama, di ba, ng mga agent. So, I highly suggest mag-form tayo ng ganitong form. Kaya niready ko na yan para sa inyo. And yan, di ba? And then yung pinaka-last part, ilalagay nyo po dito yung inyong, ayan, yung inyong, yung inyong full name, your Facebook page name, or pwede rin link ng page Facebook nyo, your contact information, pwedeng email, and contact number. So, sa mga nagtatanong, paano makukuha yung link ng Facebook? So, ituro ko din kayo. Dito po yan sa may tatlong tuldok sa may gilid. Ayan, click nyo to. And then, ito sa may ilalim. Copy link. Then, ipipaste nyo lang dito yan sa may your Facebook page name. And kapag okay na guys, i-copy nyo to lahat. Select all. Select all nyo lang to. Ayan, select all or pwede kayo mag-construct sa inyong notepad, copy, and then balik kayo dito sa may appeal form nyo. Dito nyo siya i-send sa how can I help you. Yan dyan. Kapag okay na guys, mag-wait lang kayo nyan sa sa inyong messenger, magpa-pop up itong live chat. So, dun po kayo magko-continue ng conversation. So, kayo na po bahala kung gusto nyo silang tawagan or kung gusto nyo tumawag sila sa inyo para i-discuss nyo kung ano mismo yung problem. So, yun lang guys. Maraming salamat. And kapag nakapag-send na kayo, hindi po ora-orada magkakaroon ng response po yan after po ng conversation nyo ng agent. Minsan tumatagal siya ng 5 to 7 days kung ano yung next step na gagawin nyo or kung ano yung mga details na kailangan nyo i-provide para mabago na po yung business type nyo into non-profit to individual. So yun lang guys, maraming salamat. Kung nagustuhan mo at nakatulong itong video na to, don't forget to subscribe. Click the bell icon para pag meron tayong mga bagong video or incoming video, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!